Magkano nga ba ang nabawas sa electricity bill pagkatapos magpakabit ng off-grid solar setup? Oktubre ng nakaraang taon na-install ang ating 5.5 kilowatt off-grid solar setup. Meron itong 6 na 540 watts solar panels connected in series. Ang baterya nito ay 220 ampere hour na 51.2 volts lithium iron phosphate. Ang average electricity bill nga pala dati ay nasa 12,000 to 14,000 plus. May kalakihan kasi magkasama sa iisang metro ang refilling station at ang residential house. Ang nakakabit na solar naman ay konektado lamang sa bahay. Dahil may 3 malalaking water pump ang refilling station at di ito kakayanin ng 5.5 kilowatts inverter para mapagana lahat ito ng sabay-sabay. So ito ang naikabit na solar setup. Meron siyang automatic transfer switch para kapag lowbat ang battery, ay magsishift ito sa Codelco line at babalik kapag naka-charge na uli. Currently, nakasolar ang power T-source ng bahay. Ito naman ang kasalukuyang nakasaksak. Nasa 1,200 watts. Ito naman ang application ng Smart BMS ng lithium battery. Makikita dito ang status niya kung charging ba siya o discharging. Pati ang real-time remaining capacity, percentage at life cycles used. Kita rin dito kung ilang araw na itong ginagamit simula nang naikabit. Dito sa inverter display naman makikita kung ilang watts ang na-harvest mula sa ating panels. As of now nasa 2.35 kilowatts out of 3,200 watts. Medyo mababa dahil nakaharap ang mga panel sa norte. Ito nga pala ang kanyang regular loads. 1 horsepower na water pump para sa pressure tank. Meron din pressure washer na nasa 1,400 watts. Rice cooker. Electric kettle. Refrigerator. TV at electric fan tapos mga ilaw ng buong bahay. Aircon 1 HP na kaya naman kahit magdamagan. So after few months ng paggamit ng solar power system, nag-average na lang ang electricity bill ng 8,000 pesos from around 14,000 pesos. At ngayong buwan nasa mahigit 7,000 na lang. Ayos di ba? Kung tatansahin ay ang konsumo na lang ng refilling station ang na-charge sa Codelco. Dahil ang bahay naman ay bihira lang mag-shift sa Codelco at purely sa solar na lang siya kumukuha ng kuryente. Pwede nating i-conclude na zero bill na after magpakabit ng solar. Ayos di ba? Zero bill na. Wala pang brownout. Eco-friendly pa. Let's go green!